Ayan, presko na ang ating tindera. Good evening po sa inyo lahat, mga kasari. Ah, fresh na po tayo ngayon dahil maghapon at saka ang aking anak na si Editor ang nagbantay sa tindahan dahil si Super A ay hindi pumasok. Today is Saturday. Si Mami Perla ang naglinis. Nagluto. Ginagawa ko naman po lagi yan. Kaya lang kanina nasagad ako kasi wala nga po si Super A. Sakripisyo pagka wala, hindi pumasok si Super A. Masama daw po ang pakiramdam. Alam nyo naman po ngayon, usong-uso ang sakit. Kaya sabi ko, ay siya, magpahinga ka na muna. Pero bukas, hindi pa siya sure kung makakapasok na po. At ngayon, ang chika ay ganun pa din. Hindi pa rin kasing lakas nung mga nakaraang araw. Pero lumalaban. Lumalaban pa rin si Madam Perla ng Sari-Sari Store. At isa pa, yun pa rin naman ang ating update sa tindahan. At yon, may napanood na naman po ako sa mga kapwa ko vlogger na sari-sari store owner. Sabi, ang isang turo niya, wag mag-ipon. Kasi daw, magpuno na magpuno. Ibig sabihin, kumpletohin daw muna ang tindahan, ang sari-sari store, bago mag-ipon. Tama naman. Ang sa akin lang, kahit papano, mag-ipon. Kahit na barya-barya yan. San ba nagsisimula ang malaki? Di po ba? Sa maliit. Kaya ayun po. Ginagawa ko po yan. Kahit maliit na halaga, iniipon ko po yan. Bakit? In case of emergency, may madudukot ka. Kesa naman po, isasalpak, oo, tama naman. Isasalpak mo na, isasalpak sa tindahan. Hindi naman natin agad mababawi. At yon, in case of emergency, hindi ka na mag-aantay ng benta, may madudukot ko na. Yun po naman ang katwiran ko. At isa pa, hindi ko naman kailangang mag-full stock dahil ang aking tindahan ay maliit lang. Hindi katulad ng kanilang tindahan ay napakalaki. At ang kinukuha ko lang po, katulad nga ngayon, hindi pumasok si Super A. Di ang sweldo ni Super A ngayong araw, di sa akin. Di yun ay savings ko na. Tapos, walang pasok. Yung baon ng aking mga estudyante, kasi po, ang baon ng aking grade 12 ay 300. Tapos, yung apo ko ay 50 pesos. So, magkano na yung mapupunta kay Mami Perla? Di 550 na, di ba? Yun lang po ang kagandahan. Pagka hindi pumasok sa Super A, although trabaho mong lahat, tinda, luto, linis, talagang sakripisyo. Pero, ang kapalit naman nun, may sweldo ka. Ako po kasi, dati sinusweldohan ko yung sarili ko. Pero ngayon, may sinesave na nga ako. Ba't magsusweldo pa ako? Yun po yung aking katwiran. Kahit na maliit na halaga nga, nagsasave ako. Yun po yung aking para in case of emergency, may madudukot ako. At kung halimbawa, dumating na si husband at nakabakasyon, di meron po akong, kasi po may project din kami,
meron kaming madudukot na pandagdag or panggastos. Yun po naman yun sa akin. Wala namang masama dun sa advice ng ibang mga kasari natin na vlogger na wag daw mag-ipon. Kasi sila malalaki na ang benta nila. Nagkokota na sila ng Monday to Friday, 10 to 15,000. Tapos, yung iba, 20 hanggang 25 pag Saturday, Sunday. Kasi malalaki yung mga tindahan nila. So, kahit hindi sila mag-ipon, in case of emergency, meron na silang dudukutin sa sales nila. Ako po, hindi po ganun. Hindi po ganun ang aking benta. Kaya kailangan kong mag-ipon ng kahit na maliit na halaga. Yun lang po ang aking ma-share. May katsikahan ako, may kamaritesan ako kanina. Pinag-uusapan namin ay ang bilihin. Nagulat nga daw siya talagang, ano ba yan, Perla? Bakit napakamahal na ng bilihin ngayon? Tul po tayo kasi may bumili. Ayun nga po, talagang kahit sila may pera, nararamdaman na nila yung mahal ng paninda, mahal ng bilihin. Kasi namelengke daw sila, talagang ang isda, ang baboy, lalo na po ang gulay. Kaya talagang mabigat na sa bulsa. Paano pa kung ang anak mo ay 4, 5, tapos kayo pang mag-asawa, kung 5, edi 7. 7 kayo sa loob ng bahay, araw-araw yun. Hindi kakasya sa isang kainan ng 1 kilo. Paano mong babudgetin? Ang isda, halimbawa lapu-lapu, 480 ang 1 kilo. Kailangan iluluto mo yon, may sabaw. Kasi kung prito lang o kaya yung ang lapu-lapu kasi masarap sa sweet and sour. Hindi kakasya. Hindi kakasya sa 7 tao na malalaki hindi po bata. Kaya marami na pong umaaray. Hindi lang po yung mga ordinaryong nagtatrabaho, halimbawa construction worker, hindi lang po sila ang nagrereklamo, umaaray sa presyo. Pati po may pera, umaaray na po sa presyo ngayon. Kaya hindi na natin alam kung anong budget ang gagawin, kung paanong mag-budget, kung paano pagkakasyahin. Dati nung araw, natatandaan ko, paano mong papagkakasyahin ang 200. Pero napagkakasya, nandun na yung bigas, meron ka ng ulam doon. Nako, ngayon po, ewan ko. Siguro kakasya, magsasardinas ka. Kung 5 kayo, hindi naman kakasya yung 1 ligong maliit, 28 pesos. May bigas ka pang bibilin. Ang bigas ngayon, ang tinda ko ng bigas, 62. 2G at saka yung isa, 54. Paano kakasya? Kaya sabi ng ibang, may nagbayad ng jutang 14 po kasi ngayon. Araw ng sweldo. Kaya ngayon, yung may mga utang, yung may mga tindahan na nagpapautang, ay maraming benta kasi magsisipagbayad ang mga may utang. Dito po sa akin, nagpapautang po ako. Limited lang po at hindi naman po sila kailangan pang singilin. Sila po ay nagbabayad ng kusa. Kaya ayun. Yun po ang ating update sa tindahan. At yun nga, paano na yung mga sumasahod? Sa bagay, sa karpintero, wala nang 300 a day. Ang sahod na nila is mga nasa 500 na sa 1 araw yung mga laborer. Kasi nung pinagawa ko yung
sa paupahan 500 na bawat isa na laborer. Kaya ayun. Pero kung ikaw ay nagtitipid, kakayanin na yun yung 500. Sobra pa. Kung 3 lang po kayo, hindi po dun kasama ang baon ng estudyante. Kaya po ngayong mga panahon na to, bakit kakaiba na? Yun nga po, di ba? September, October, nung araw po, dahil kami po ay malapit na sa Tagaytay, parang 1 oras na lang yata, Tagaytay na kami. Dapat malamig na, pero hindi po, mainit. Mainit po ngayon, hindi po katulad nung araw. Iba na po ang panahon ngayon. Tumaas na ang bilihin, mainit pa rin. Mainit pa ang panahon na dapat ngayong mga panahon na to ay malamig. Ano ka na, pero hindi po. Mainit na po ngayon. Yun lang po ang aking update. Ako po'y nagkalkal nga po kanina. Naglinis ng mga anik-anik. Kasi po ako hanggat maaari ayokong natutuntungan yung aking sahig na malagkit. At ayaw ko po ng hindi makintab. Yung po ako kaarte. Ganon po ako kaarte sa bahay. Gusto ko makintab. At pagtungtong mo talagang wala kang matutuntungan na malagkit. Pero ngayon po, dahil may tindahan na, talagang pagod na pagod kasi nung wala si Super A. Pero nung dumating si Super A, medyo na less ng konti yung aking trabaho. Hindi na lahat-lahat. Syempre, may Super A ka na eh. Kaya ka nga nagbayad para may katuwang ka sa lahat ng bagay. Si Super A po kasi katuwang ko rin dito sa tindahan yun eh. Ayokong pag-isipan ng masama, pero napagkakatiwalaan po. Ang sabi nga po nila, wag daw magtitiwala. Kasi napakatagal na sa akin si Super A. Diyos ko po, marimar, kumbaga pag hindi ka pa nagtiwala, ewan ko na lang. So, ayun. Hanggang 11 o'clock tayo ngayon na magtitinda. Baka makakahabol pa ng kota ang ating benta. Sana naman dahil Sabado ngayon. At ngayon ay may naglalaro ng basketball. Ang mga nagbabasketball, manalo matalo yan, umiinom. Dito po nabili ng Alfonso gin bilog. Ewan ko po sa inyo kung malakas sa inyo ang gin bilog. Sa amin po kasi malakas ang gin bilog. So, wala naman po akong ibang update dahil yun at yun din ang ating tindahan. Yun at yun din ang ganap sa ating tindahan. Ayan po, ayan. Ganun pa rin po. Ganun pa rin ang ating tindahan. Kaya wala po akong gaanong update. See you next vlog. Bukas baka makuhanan ko, makapag-video ako sa church. Dahil Sunday, tayo ay magsisimba. Kahit ano pong busy natin, pilitin po nating magsimba. Dahil si Lord lang po, yun lang po ang hinihingi ng ating Panginoon, ng ating Lord, na siya ay mabisita. Siya ay mabisita dahil si Lord po ang susi ng lahat ng bagay. Si Lord ang susi ng lahat ng tagumpay ng nating lahat. Kaya wag po tayong makakalimot magpasalamat sa Lord.
marami at konti ang benta natin, magpasalamat din po tayo. At see you next vlog. I love you all. Shout out sa mga subscriber ko, sa mga viewers ko. Hindi ko po kayo maisa-isa. Mag-iwan po kayo ng comment para po ma-shout out ko po kayong lahat. Maraming salamat. I love you all.